Tuloy-tuloy ang pagtatayo ulit ng bahay ng mga residenteng apektado ng demolisyon sa lungsod ng Quezon. Pero umaasa pa rin ang gobyerno na makukumbinsi pa rin silang lumipat sa relocation site. Nagpapatrol Shara Zambrano. Ito ang dating bahay nila Rose Ann at Rosalyn bago giniba sa demolisyon ng mga squatters sa North Triangle, Quezon City. Pinupulot na lang nila ang mga kahoy malapit dito. Ang mga dating haligi ng bahay, pinanggagatong na lang. Ito na ang bago nilang barong-barong, ilang metro lang mula sa pinangyarihan ng demolisyon, kasama ng iba pang mga bahay na muling binuo mula sa mga pinagbaklasan noong Huwebes. Wala na tayong matulugan. Ginawa ko, naglakad-lakad ako rito. Gumawa ko ng kubo-kubo. Si Mang Cornelio nakagawa pa ng bagong aparador matapos maibalik ang binaklas nilang bubong. Kung pwede raw dito na lang sila at huwag nang palipatin sa Montalban relocation site. Nakikita naman ng National Housing Authority ang mga tinatayong bagong bahay sa Sitio San Roque. Yun nga lang hanggat wala pang desisyon ng korte at utos mula sa Pangulo, hindi raw nila ito pipigilan. Kami, we respect the TRO, hindi muna kami gagalaw dun sa area. Kung po pwede, huwag nang madagdagan o huwag nang magtayuan ng mga bahay. Pero tuloy ang pangungumbinsi ng gobyerno sa iba na mag-relocate na lang. Tutugunan din umano ni Binay ang magiging problema sa hanap buhay sa relocation site sa pamamagitan ng livelihood program at transportasyon para sa mga nalalayuan. Shara Zambrano, Patrol ng Pilipino. Sa Amerika, tuloy-tuloy ang pag-iikot ni Pangulong Noynoy Aquino sa iba't ibang kumpanya para mahikayat ng mamuhunan dito sa bansa. Ibinalita naman ni Pinoy na nakapag-usap sila ni US President Barack Obama. Nagpapatrol, North American News Bureau Chief Jing Reyes. Nagkausap ng 7 minuto sina Pangulong Noynoy Aquino at Barack Obama sa New York noong US-ASEAN Leaders Meeting. Ito ang sinabi ng Pangulo sa media habang binibisita ang headquarters ng Hewlett-Packard sa Cupertino, California. Pinag-usapan daw nila ang tulong ng Amerika sa paglilinis ng lumang ammunition dump sa isang bahagi ng korehidor. Magkakaroon din daw sila ng mas formal at mahabang pulong sa mga darating na panahon. Napaka-busy ng schedule niya. Pagbigyan tayo ng ilang sandali para maumpisahan yung ating mga diskusyon. Nangako po na magkakaroon ng pagkakataon na mas mahaba yung bilaterals. Sa Fremont, pinasyalan din ni Pangulong Aquino ang 2 high-tech companies na pag-aari ng mga Pilipino, ang Renewable Energy Testing Center at Integrated Microelectronics. In spite of the numerous times that you let your hope soar only to have it dashed, you are still around. You are still assisting our country and our countrymen. And on their behalf, may I thank you this evening. Nagpasalamat ang Pangulo sa Filipino-American community sa fundraising gala ng Philippine Development Foundation USA. Tumutulong ang organisasyon sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Nag-people power naman sa tapat ng kanyang hotel sa San Jose ang isang grupo ng PhilAm. Inilunsad nila ang kilusang We Are One para patunayang nakikiisa sa Aquino administration ang mga Pinoy sa Amerika. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, San Jose, California. Nabulabog ang huling araw ng bar exams ng magkapikunan at magkabatuhan ng mga taga-suporta ng mga nag-exam. Live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nagpapatrol, Gretchen Malalad. Hindi todo suporta ang mga kaanak, kaibigan at kaeskwela ng mga bar examinees sa huling araw ng bar exam. Pero may ilan na nagkapikunan kaya naman nauwi sa kaguluhan ang masaya sanang pagsalubong sa mga nag-exam. Animoy may laban ng basketball dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Bawat eskwelahan may kanya-kanyang cheering squad. Kanya-kanyang bit-bit ng mga banner at mga bulaklak. Ilang santurin ang prinosisyon. Ang mga estudyante sa sobrang excited, napaaga ang selebrasyon. Di pa man natatapos ang mga nag-exam, nagpaulan na agad ng beer. Pero sa gitna ng kasiyahan, bigla na lang nagkagulo. Nagkabatuhan at takot na takot sa nagtakbuhan ang mga tao. Nagkalat ang mga basag na bote ng beer sa kalsada.
Ma'am, natamaan kayo? Yung Sprite bottle dito. How did it started? Sino ang nakita nyo? It's in the middle eh. Kasi yung mga baris at paglabas, pinupusan nila ng alak. Siguro, napasa yung iba o ano. Kaya, liparan na ng mga bote. Buti na lang, napasipay namin mga pulis. Pinky, nagkagulo rin ang ilang grupo na nag-aabang naman sa Vito Cruz exit ng universidad. May nambato o nagpasabog umano ng pillbox. Sa ngayon ay di pa tiyak kung ilan ang nasugatan. Agad silang isinakay sa jeep at isinugod na sa ospital. Ayon sa PNP, sa ilang taon nilang nagbabantay ng bar exam, ngayon lamang daw nagkagulo. Kaya naman inirekomenda nila sa susunod na taon na ipagbawal na ang beer o anumang alak. Sa ngayon, Pinky, ay iniimbestigahan na ng PNP kung sino at kung paano nagsimula ang mga kaguluhan. Pinky? Salamat, Gretchen Malalad. At susunod, celebrities nakiisa sa Tattoo Festival. At tampok ang mga awit ng pagbangon mula sa pananalasa ng Bagyong Ondoy sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.